negligent in not controlling saldi cost actions. I think that's very apparent. Or yung sinabi ni Ronnie Puno na hindi siya umuupo doon sa BICAM, small committee, kasalanan ba yun ng speaker? Hindi negligence yun, di ba? Kaya any which way, ano yan? Iba-ibang klaseng responsibility yan. But negligence, but gross inexcusable negligence is criminal in nature. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita, si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanayam nyo kanina sa programang Storycon, abogado ni Sara Diskaya. Wala pa namang warrant of arrest sa labas sa kanya. So, ano eksaktong legal status niya ngayon? Well, Jiggy, kausap na namin kanina si Cornelio Samaniego, yung abogado ni Sara Diskaya sa programang Storycon. At pagkakadescribe niya dun sa sitwasyon ni Sara Diskaya at this particular time is para sang visitor sa NBI. Yes, siya'y sumuko ng kusa at wala pang arrest warrant. So technically, hindi pa siya kailangan mag-turn over ng kanyang sarili sa NBI o saan mang otoridad. Pero nagkusa na raw sila kasi inaasahan nila na lalabas naman talaga ang arrest warrant at parang wala ng problema sa hanap-hanapan. Sumuko rin ang kanyang pamangkin, si Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Gugu sa Babalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Bagsak ang ekonomiya, yan ho ang balita. Maski World Bank ay nagsabi na. Ang hirap ano? At nasaan na si Sergeant Gutesa? Yan ang mga tanungan na dapat nyong malaman. Hinahanap na si Senador Bato, huwag sumuko. Senador Bato, huwag sumuko. Ayan ang payo. Kahit ako naman, ayokong makita na kikidnapin din ang pangalawang tao o pangalawang Pilipino at dadalin sa The Hague. So, on the way na raw at kusang sumuko itong si Diskaya sa NBI, kusang sumuko. Nako. Talagang totoo kaya na baka siguro ginagawan talaga ng kwento, no? No? Kasi gusto nila na magkaroon bago magpasko, gusto nila may makulong. Nako, baka pinwersa ng husto, ha? Baka pinwersa ng husto. Ang tanong dito, bakit yung pinsan at saka yung kaibigan niyang brother daw sa trap, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan at hindi pa napipilis ang asit. Ganun talaga pagka mag-anak at kaibigan, di ba? Yan ang mga usapin ngayon na dapat nyo malaman. Ang tindi talaga ng mga pagmamukha ng mga durobo, no? Gusto nila isisi sa iba yung mga pandudurobo nila. Kapal ng mukha nyo. Ito, ipasok natin. Mismong World Bank na ang umalma. Ipinahayag ng World Bank Group na bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 5.1% ngayong 2025 kumpara sa 5.8% noong 2024. Ayon kay World Bank Philippines Director Zafar Mostafagdu, ang pagbaba ay dulot ng kakulangan sa foreign direct investment, mga pagbaha at epekto ng mga bagyo, pati na rin daw ng mga issues sa flood control scandal. From the World Bank Group, news release, stronger investment and reforms can help the Philippines sustain growth and create more jobs. The Philippine economy slowed in 2025 as domestic shocks, weaker investment, and soft global demand weigh on growth. However, a modest recovery is expected in 2026 to 2027, supported by resilient consumption and easing inflation, according to the World Bank's latest Philippines economic update. The report highlights that sustaining growth in the coming years will require stronger execution of public investments, credible fiscal consolidation, and structural reforms to enhance competitiveness in the tradables sector, including manufacturing, agriculture, information technology, and tourism. Wala.
Kahit ano pa ang sabihin dyan, talagang babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kasi wala na ho mga investor na pumapasok. Takot na ho sila kasi nga nabalitaan nila na ang namumuno ay naiiskandalo at napapadala ng milyon-milyong maleta. Ay, bilyon-bilyon pala, sorry. Diba? Pansinin nyo ho ang dollar. Sumubsub na ho sa 59. Ganon siya naglalaro. Hindi na siya bumababa ng 57, 56, wala nang ganon. Lagi, araw-araw, 58, 59. Which is, yun ay isang sign na wala na talaga. Lalo na pag pumalo na yan ng 60 hanggang katapusan. Pag pumalo ng 60 yan, ay nako, asahan nyo next year. Baka 61, 62 yan. Yun lang, ha? Paano babangon? 'Di ba? Kailangan pantay kasi. O kaya medyo nasa level. Kung kaya ng 1:1, di mayaman na ang Pilipinas. Pero mayaman naman talaga ang Pilipinas. Kung yun lang talaga ay ginagamit sa tamang paraan yung lahat ng pondo. No. Nanakaw dito, nanakaw doon. 'Di ba? Sino nag-bulgar niyan? Si Gutesa. Ngayon may tanong. Ito ang tanong ngayon. Nasaan si Sergeant Gutesa at bakit hindi lumalantad? Alamin natin dito kay Representative Defensor. If a government would have to deal with this kind of situation, that there's lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, Nako. at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ang lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget na distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, maliit na grupo na lang na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at the time, itong Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasok na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry, boy, for saying this, at kailangan-laman ito ng tambayan, ang tinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, fixes all the budget, ayusin lahat ng kontrata, Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldico na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Saldico, siya nautusan ng Presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that thing. Yes, diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay. Initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the President at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico
And he was already saying na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Yan na sa akin, nagulat ako, na sinasabi ko na, eto pala from day one, na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi lang dininay eh. Ang sinabi ni Senator Ting, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay Presidente. Nag-deliver ka kay Trigib Ulaybar, USEC, and then USEC Education, and USEC Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. Ako? Can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento, that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco Yes. na ayon sa kanya ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang. Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Walang alam si Presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, eto mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations, sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA, National yung Development Authority, National Economic Development Authority, NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control project. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Nako. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malaki yan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Ha? Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Agoy. Ayan na ha. Booking. Organisado at planchado ang galawan. Oo. Without knowing, o knowing, pero alam yan, malamang. Posible naman kasi siya ang pumipirma di ba? Kaya nga doon mabubuking na kumakaban sila ng mali-malitang pera. So, si Sergeant Gutesa, dyan lang yan sa gilid-gilid. Kung hahanapin, kasi mahaba yung video mga kasama. Kaya hindi na natin masyado matapos. Kasi marami tayong tatalakayin ito pang si Senador Bato, pinayuhan ni Senator, mga Senador, pinayuhan si Senator Bato na huwag sumuko sa ICC. Tama. Wag kang susuko sa ICC or kung meron man, Senator Bato, punta ka ng Supreme Court. Doon ganapin ang due process. Doon kailangan mo makamit yung due process. Bukod doon, wala na silang jurisdiction dito. Illegal ang gagawin nila. Pag ikaw ay pinersa at ginaya ka kay Tatay Digong, illegal ang gagawin nila yon. Kidnapping yun. Yun na hindi papayagan
ng ating magagaling at matatapang na kasamahang Pilipino. Oo. Isipin nyo yung nagawa nila kay Tatay Digong, sa pilitan yun eh. Pinersa nila ang matanda eh. Nasa na ngayon yung nagpersa? Wala na sa karera. Yung karakter, laos na kagad. Diba? Ganon. Ngayon, ito pag pinayuhan ka ng mga ibang senador, huwag ka basta-basta matitiwala doon sa iba. Baka malay mo, andyan si Pinky, pinayuhan ka ni Pinky, wag. Ilalaroin ka lang yan. Andyan si Tok-Tok Sokson. Wait lang nagkamali tayo ng pasok Wait lang. Ilalagay lang natin yung slide. Oo, mali ang yung papayuhan ka na alam mo na nasa kabilang kampo, wag kang papayag na ganoon kasi mga palabas lang nila yan. Baka mamaya ituro ka nila kung nasa Hindi pa rin po batid na liderato ng Senado ang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi dumadalo ngayon sa sesyon matapos ng umugong na meron ng inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Kaya naman, dahil dyan, may payo ang kanyang kapwa-senador. Kung ano ito, alamin sa report ni Mean Corbera. Huwag sumuko sa mga dayuhan. Yan. Kung si Senator Robin, okay. Pero yung ibang senador na alam nyo na sa kabilang block, ay wag. Ni Senator Robin Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap yan ng ulat na ipinaaresto na rin ito ng International Criminal Court. Sabi ni Padilla hanggang ngayon, wala pa silang komunikasyon kay de la Rosa mula nang umabsent ito sa sesyon noong November 10. Pero bilang dating pulis, tiyak anyang nag-iingat ito kaya hindi nakikipag-communicate dahil posible anyang minomonitor hindi lang ang telepono nito kundi pati ang mga kasamahan sa minority bloc at mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naiintindihan naman daw ni Senator Erwin Tulfo bakit... Wag yan, Diyos mio, wag yung... Diyos ko, wag. Yun doon, yung isa, wag kayo maniwala doon. Ilang senador lang ang pwede pagkakatiwalaan. Hindi pa nagpapakita si De La Rosa. Nasa kay Senator Bato yun. Mahirap naman pakialaman ko. Ano desisyon niya siguro? Sige, kung ayaw niya na lumukan. Nagawa naman yun before, di ba nila Senator Ping, di ba? Tapos they came out na lang after a few years na para magpaliwanag. Siguro, yun. May biro-biroan nga si Senator Ping at saka Senator Bato raw na sino mas matagal sa ating magtago. And mahirap naman yun, I think I will comment na surrender ka na, buhay niya yun. Huli niya raw nakausap si De La Rosa bago pa man magbakasyon noong Oktubre bilang seatmate sa plenary hall. Malungkot daw siya na hindi pumapasok ang senador. Malungkot, kulang. Wala akong kabiruan. Pero siguro, it's just trying to make sure yung kanyang safety. Sa tingin naman ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Torion, nasa Pilipinas pa rin ang senador. Pero iginiit ng abogado na walang jurisdiksyon ng ICC laban kay De La Rosa mula nang kumalas ang Pilipinas. Tama. Wala rin anyang batas sa wala na silang karapatan na humanghuli dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wala na. Bakit? Ano pa pinaglayabang nila na Ang tagal nang wala sa jurisdiction ng ICC ang Pilipinas. 2019 pa kumalas na. Bakit? Ang hilig nyo talaga dahil ba talagang gusto nyo sirain ang Duterte Block? Ganun ba yun? On the way out, naku, pati ito si Angara, pati ito si akala ko ba kakampi nila ito? Ngayon, Angara, Aguda at Herbosa, posibleng tanggalin sa gabinete? Talaga ba? Ano yung issue? Bakit posible silang tanggalin? Tuloy umano ang balasahan sa palasyo. Naku, balasahan lang daw. Official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa Politico.com.
Ayon sa source ng politiko, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman Alam niyo ito ganito lang yan eh. Isa lang yan na pangpa-plastic. Dahil palagay niya kasi sa sarili niya na ito mga pinagsisibak niya ang makakatulong o makakasalba sa kanya. Hindi niya alam. Ang alam ng taong bayan, siya ang pinaka-punot-tulo ng kapandudurobo sa kaban ng bayan. Kahit ibaling niyo pa yan sa mga gabineto niyo, wala. Wala pa rin. Talagang bahong-baho pa rin ang pangalan niyo. Kawawa ang Pilipinas pag ganyan na mamuno. Isa pa dito, isipin niyo ilang gabinete na ang nag-resign, ilang gabinete na ang sinibak. Tapos, panay sibak. Hay, nako, ano nga kayo, ilang presidente ang dumaan, wala namang walang gantong usapin na sinibak si ganito, nag-resign si ganito dahil sa kagaguhan ng isang namo. Ano ba naman? Tapos may tagapagtanggol pa, hindi mo malaman kung nagtatanggol sa mali o nagtatanggol sa disco. Gusto mapanoorin to, parang ayoko na kasi maraming nagagalit sa subscriber ko pag nakikita yung mukha ito anong paliwanag dito? 101. Kaya daw niya na Ombudsman Rimulya, kaya ko Marcos o Duterte, kaya kong ipakulong. Talaga? Ganon. Tapang mama Sobra. Baka sa susunod pagtapos na ang termino nyo, mag-iyakan kayo. Tatanong lang. Chair. For choosing him, number For one. choosing him. Yes. Tapos tatlong Keeping him. Oo. Pero bilang... Sabi ko nga, at the very least, gross inexcusable negligence. At the very least, ang kanyang responsibility. He was negligent in not controlling Saldico's actions. I think that's very apparent. Or yung sinabi ni Ronnie Puno na hindi siya umuupo doon sa BICAM, small committee, kasalanan ba yun ng speaker? Hindi negligence yun, di ba? Kaya any which way, iba-ibang klaseng responsibility yan. But negligence, but gross inexcusable negligence is criminal in nature already. Criminal na yan. Hindi na yan pwedeng isang tabi. Kasi nga, yung gross inexcusable negligence is... Di kasuhan mo na, tapos ipakulong mo na, ganun. Ito nga, sinasabi nyo, it's criminal negligence already. It's a criminal case. Why you not suing this former speaker in the house, of the house, sorry. Nasa iyong kamay. Pwede mo nang gawa ng paraan. Kasi nga, lahat ng mga bagay-bagay, pwede mong isabi na negligence of duty. Ano mangyayari? Pasok. Something that's also criminal already in nature. Pero that's all the alternative. But we're looking at other theories. And we're looking at certain conspiracy theories that happen. But saka na natin i-flesh out yan. Kasi nga, maaga pa sa laro. Now let's talk about Zaldico and his videos. Do you believe them? Parang AI Yung video. Kasi marami yung boses niya, parang masyadong hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, hindi ako masyadong... AI daw, boss! Manager, AI daw yung nilabas ni Zaldico na video. Grabe, talagang pagkakampi-kakampi, hindi pwedeng sumuway. At home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. But do you believe... Tsaka ang dami kasing cuts Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, tuloy-tuloy. Dapat dyan, walang putol. Dapat dyan, yung ganun talaga, yung talagang... Series mo, boss. Part by part. Hindi yung cut. Series. Parang isang bidyong mahaba, pinag-divide in ilang part ba yun? Pero yung sinasabi niyo yung cut, wala namang cut doon. Offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag niredact mo yan, pero ka tinatago. Ano tinatago nila? Pero may mga binanggit si Zaldico. Pero maraming bagay doon na may ayaw factual papormahin basis. si Karen Davila. Ayaw papormahin si Karen. Kasi marami itatanong si Karen Davila. Taking the lead on that.
Siyempre. Like what, for example? Ano yan, alam mo, dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams. Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me. It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Zaldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Mina Pangandaman, umihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Si allegedly, alam na ni Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman, number 1, si former ES Bersamin, former Budget Secretary Pangandaman? Ongoing. Yes. Pati si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijev. Ongoing. Ano yan eh? Nasa responsibility namin yan. It's not all about power. It's about responsibility. You cannot set aside anything. Ito si... binabasag ni Karen Davila. Alam mo yung mga tanong nito ni Miss Karen Davila. Talaga namang magugulat ka kasi minsan wala sa script eh. 'Di ba? Hindi sila nagbabasa ng script kaya parang ang tawag dito in pronto. So ngayon, ikaw naman masasyak ka. Yun ay sasagot ongoing. Oo nga naman Ngayon ko lang din naisip, no? Bakit nga pala wala pang file case laban hindi naman laban. Imbestigahan itong nabanggit na mga pangalan. Ang galing That will seem to harm the Filipino people. Dapat dyan, lahat yan, aware ka. Ongoing lahat yan. Oo, pero kung ongoing ito, it means ang naging basihan ng investigasyon is the testimony of Zaldico. Meron pang iba. Meron kasing mga statements pa si Bernardo, may statement sila Alcantara, pero naman ibang statements na naging basihan. Kaya if they coincide, then kasama na yan. What is your relationship with former Executive Secretary Bersamin? It was good in the beginning, but we had our disagreements already later on. But then how can he feel sure that you will not use your office, the powers against him now? Hindi ako abusado, Karen. I've never been known to abuse any of the powers given to me in my whole life. This is my 7th position in government. Talaga? Not a single case was filed against me for what meron. How I conduct. Grabe naman talaga. Di ba inanuhan ka ni Amy, ni Ateng, tapos ni Duterte, ni Mayor Baste. Tapos sabihin walang pinahal na case labas. Huwag sinungaling, boss. Among manager. Di ba minadali nga yun? Nyo sa Supreme Court. Para pagdating kinabukasan, appointed na. Na-appoint na. Agoy. Myself in office. All of them are wala naman sa aking reklamong gano'n eh. Hindi ako abusive. I've never been abusive. Meron. Ano nga yung reklamo sa'yo ni Mayor Baste? Yung group effort. Di ba meron? Pati ba naman gusto paniwalaan na ang bogi about power. Kasi nga, I look at it as responsibility. And Karen, more than anything else, I'm a leader of people. That's just what I do. I lead people. Pabalikan ko ito. Wait lang tanong, ewan ko lang kayo mga kasama. Ano ang sa palagay nyo? Ako, hindi rin ako mapalagay Self-proclaim ba yun? Kung Zaldico, alright? So you felt it was AI and yet... Hindi naman, may mga portion doon na parang AI yung sinisong na process. Yun lang nakita ko. Hindi ko pinanood lahat eh. But you are not saying it's untrue or true. Hindi ko sinasabi yun. Kanina sinasabi mo may cut. Supreme Court nga nag-decide na, di ba? Sinabi nga nila, pag ikaw ay fugitive from justice, you're not allowed judicial relief. Di ba? Kasi nga, hindi ka naman pwedeng pumunta sa social media at yun na lang avenue mo. Dati magkakampi kayo tapos ngayon iba na ang tema tapos kanina parang pabago-bago yung pero alam naman natin na lahat 'yon ay isang sarsuela dito tayo sa kusang sumuko. Bakit kaya ito nagtataka tayo kasi mabigat na kasi walang bail yung kaso nila pero sumuko sila, kusang sumuko. Bakit ang tanong? Baka ito isang
Alamin Pumarap sa NBI ang contractor na si Sara Diskaya bago pa man lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanayam nyo kanina sa programang StoryCon, ang abogado ni Sara Diskaya. Wala pa namang warrant of arrest labas sa kanya. So, ano eksaktong legal status niya ngayon? Well, Jiggy, kausap na namin kanina si Cornelio Samaniego, yung abogado ni Sara Diskaya sa programang StoryCon. At pagkakadescribe niya dun sa sitwasyon ni Sara Diskaya at this particular time is para siyang visitor sa NBI. Yes, siya'y sumuko ng kusa at wala pang arrest warrant. So technically, hindi pa siya kailangan mag-turn over ng kanyang sarili sa NBI o saan mang otoridad. Pero nagkusa na raw sila kasi inaasahan nila na lalabas naman talaga ang arrest warrant at parang wala nang problema sa hanap-hanapan. Sumuko rin ang kanyang pamangkin, si Roma Diskaya ng St. Timothy. Ngayon, anong proseso dyan? Ang inaasahan nila kahit wala pang arrest warrant, mananatili si Sara Diskaya sa NBI custody hanggang lumabas ang arrest warrant. After which, yung NBI will send a notice of service of the arrest warrant to the courts para alam ng korte na nasa custody nila si Sara Diskaya. Gigi. At Bok, bakit daw nagdesisyong umarap sa NBI si Sara Diskaya? May kinalaman ba ito sa pahayag ni PBBM kanina? Well, supposedly, wala daw kinalaman doon sa pahayag ni BBM na lalabas yung arrest warrants ni Sara Diskaya. Actually, yung sabi ni Atty. Samaniego, kung gusto lang daw ng mag-asawa, matagal na silang lumabas ng bansa. Wala raw silang obligasyon to stay here hanggat wala pang arrest warrant. So, if you take it from his point of view or from the couple's point of view, nagmamagandang loob daw sila para ipakita na sila ay very cooperative pa rin sa gobyerno bagamat hindi nagkakasundo doon sa ibang mga issues kaya po ng pagiging state witness o bahagi ng witness protection program at doon sa issue ng restitution. Sige. Nako, yan na tayo. Kayo magtataka. Ako nagtaka ka, bigla na lang sila eh. Nung sabi na mayroong mga aresto at hindi lang ho yan ha. Merong mga na ipakukulong na hindi naman connection sa flood control. So, yun lang ha. Yun ang mga ating natalakay ngayong umaga. Ayan, like and share. Hanggang sa muli ha. Bye-bye.